Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na hatid ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Job well done! Ito ang sabi ng ilan nating kababayan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Akala kasi nila noon, haka-haka lang ang 20 pesos kada kilong bigas. Pero realidad na ito ngayon sa ilalim ng benteng bigas meron na o BBM na program. At dahil sa murang bigas na available sa mga kadiwa ng Pangulo, nakakabili na ang mas marami, mas masarap at mas masustansyang ulam ang ating mga kababayan. Panoorin po natin ito. Nakakatulong po itong programang to dahil mas mababa nga po yung presyo. Maalsa po siyang bigas, maganda, maputi. Okay po sa aming pamilya yung bigas dahil nakakatipid kami. Para naman po kaming mga senior na Pero nang maglakad, maraming salamat po. Marami din itong makakabili ng murang bigas na sa halagang 20 pesos. Maraming salamat po dahil sa kagipitan nga po ng bulsa natin, mas nakakatulong nga po ito. Dapat laging may nakikitang pulis. Yan ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DILG at PNP. Kaya naman pinag-igting ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang police visibility nito bilang bahagi ng recalibrated campaign laban sa kriminalidad. Ayon sa NCRPO, 21,532 personnel ang kanilang dineploy para mas makita, marinig at maramdaman ng ating mga kababayan na ligtas ang ating mga lansangan. Narito po ang video. Inutusan ko silang ng DILG at saka Chief PNP. Sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis. Kailangan ang pakaramdam ng tao, laging may pulis dito. Nararamdaman ng mga tao na safe ng kapaligiran kahit saan Metro Manila, kahit saan magpunta, okay naman. Okay ang palakad ng mga gobyerno natin, mga kapulisan, ayos naman. Mas maganda-ganda na maraming kapulisan. Nakikita naman natin yung mga pulis dito. Responsive naman sila, active naman sila na nag-aayos sa mga traffic natin dito sa lugar na to. Alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapagaan at mapaganda pa ang commuting experience ng ating mga kababayan. Patuloy ang mga pagbabagong ipinatutupad ng Department of Transportation para makita at maramdaman ito. Pinaghahandaan na rin ng DOTR ang nalalapit na EDSA Rebuild Project. Para bigyan tayo ng karagdagang detalye, kasama natin ngayon si Transportation Secretary Vince Dizon. Secretary Vince, good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa Malacanang Press Corps. Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapanood. Magbibigay lang po ng maikling update ang Department of Transportation sa mga pinag-utos po ng ating mahal na Pangulo nitong mga nakaraang buwan at linggo para maibsan natin ng konti kahit papaano, sabi nga ng ating Pangulo, kahit papaano lang matulungan natin, kahit papaano yung mga kababayan natin sa kanilang araw-araw na pagko-commute. No? Alam naman natin lahat na hindi ganoon po kadali. No? So, siguro po, papaandarin lang ho natin itong ating maikling presentation para lang po makita natin yung ating mga ginawa nitong mga nakaraang buwan. Unahin po natin yung sigurong sinabi ng ating Pangulo. Mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. So, ayon na rin sa direktiba ng ating Pangulo na mag-focus po tayo sa mga pang-araw-araw na minsan naiisip natin maliliit na bagay, pero sa mga kababayan natin, hindi yan maliliit. No? Malaking bagay yan dahil araw-araw po nilang dinadaanan yan.
Dito po nakita po natin yung ginawa natin itong mga nakaraang linggo na yung comparison, no? North Avenue Station po yan. Yan po ang isa sa mga pinaka-congested na stasyon ng MRT tuwing rush hour, lalo na sa umaga, between 7 to 9 o'clock ng umaga or 6 to 9 ng umaga. Makikita po natin napakalaking diferensya. No? Dati po, maabot ng halos 1 oras ang pila dyan, minsan lampas pa ng 1 oras. Pero dahil po sa mga ginawa natin, base sa direktiba ng ating Pangulo, ngayon po, minuto na lang po ang binibilang ng mga kababayan natin sa mga stasyon sa MRT na ginawa na natin yung ating mga pagbabago. No? Nakita po natin yung pagdadagdag ng mga tren, pagtatanggal doon sa mga x-ray, pero pinapanatili pa rin natin ang seguridad ng mga stasyon at ng mga kababayan natin. Nagdagdag po tayo ng mga canine sniffing dogs, mga mas madaming mga armed personnel ng ating Philippine Coast Guard. At dahil doon po, safe pa rin ang biyahe ng mga kababayan natin, pero makikita naman natin na mas mabilis na ang kanilang pagpipila. Can you imagine po, no? Kung dati 1 oras yan mahigit, no? So 2 beses yan sa isang araw, no? Isa papunta, isa pa uwi. 2 oras po halos ang nasa-save ng mga kababayan natin. Napakalaking bagay po niyan, lalong-lalo na para sa kanilang mga pamilya, para sa kanilang mas productive na araw sa trabaho, napakalaking bagay po ng 2 oras na yan na masasave nila araw-araw. So, pipigitin pa po natin, no? Hindi pa po ito ang huli sa mga ginagawa nating mga pagbabago dito sa ating mga trend. At meron din po tayong ginawa sa airport naman, no? Yung susunod na nung nakaraan po, ito po nakita po ginawa po natin to bago mag Holy Week kasi nga sabi ng Pangulo kailangan gawin nating mas kumbinyente ang biyahe ng mga kababayan natin. Example lang po, no, nung alinsunod na rin sa utos ng Pangulo. And ito nakita natin, no, ito yung mga ginawa natin, bibilisan ko na lang po ito. Nung umpisa po, inayos natin lahat ng timers sa busway, lalong-lalo na, no, dito nga sa padating na pag-aayos ng DPWH, ng EDSA, ng pag-rebuild ng EDSA ng DPWH. Malaking bagay po ito, no, dahil tuloy-tuloy na po yung daloy ng mga kababayan natin dahil nga naayos yung mga timers sa EDSA. Inayos din po natin yung mga elevator at nagdagdag tayo ng mga iba pang magagamit ng ating mga kababayan na may kapansanan, mga PWDs. Siyempre nagdagdag din tayo ng mga PCG personnel. Ito po yung ginawa natin, no, nung mga I think last week lang pala to, no? Last week lang to. Napagana po natin yung 18 elevators sa busway. Lahat po ng elevator sa kasalukuyan ng MRT ay gumagana, wala naman pong nasisira, at nagdagdag po tayo ng isang wheelchair lift sa isang stasyon na tinesting natin, pero ngayon, since nakita na natin na epektibo, pinapadagdag na po natin sa lahat ng busway station sa EDSA. Yung mga iba pa, syempre yung pagdagdag natin ng tren, nasa 20 trains na po tayo ngayon, pero gaya po nung inanunsyo natin this week, gusto pa natin magdagdag ng 3 pa sana. No, tayo po kasalukuyang nakikipag-usap sa Sumitomo Corporation ng Japan para madagdagan palalo ang mga tren natin. Of course, without compromising the safety of the system and the safety of the trains. No? At alam nyo naman din, nagdagdag din tayo ng operating hours ng 1 oras sa gabi a few weeks ago. And meron po kasi mga klase sa amin ito yung epekto nun. No? Umabot po ng 9 p.m. Yung pinaka-exact po na 9 p.m. tapos ng klase 10. Maglalakad po ako papuntang station po mismo. So parang additional na oras din po sa akin kasi in case na hulahin po ako sa oras, sa kanilang madali po ako na makahabol po sa huling station. Nakatulong po sa akin para di po ako masyadong magmadali. Lalo na pag So ito po, makikita natin, no, yung sinabi nga ng Pangulo nung podcast niya last week na yung mga maliliit na bagay kailangan talagang pagtuunan ng pansin din ng gobyerno, hindi lang yung mga malalaki. Alam ko sa DOTR, inaasahan nyo din na mag-report kami sa mga malalaking proyekto. Gagawin namin yon. Pero sabi nga ng Pangulo, kailangan talaga mag-focus tayo sa mga bagay na minsan hindi natin nabibigyan ng tamang pansin. No? Pero ito yung mga bagay na pang-araw-araw na kailangan na addressin para sa ating mga kababayan.
So, tuloy-tuloy tayo, no? Dun sa, ito, malaking bagay din to, no? Nagtaka nga ako bakit hindi to kagad na-implement, yung kaya naman pag i-implement agad-agad. Itong cashless option sa MRT, no? Tagal na pa ganyan, pero ano lang pa ganyan, no? In fact, na-implement to, I think in 2 weeks na nakabit agad-agad ng GCash ito. At ang maganda nito, meron kaming parating na mas gaganda pa lalo, no? Ito na yung cashless turnstile, meaning yung turnstile na pwedeng tumanggap ng iba't ibang klaseng payments. I think mga bandang July ito, no? If I'm not mistaken, i-implement na natin sa MRT at sa ibang mga trend natin. Yung alam ko pati credit card pwede na, itatap mo na lang, no? O yung phone mo, itatap mo na lang. Hindi ka na kailangan bumili ng beep, no? Nakikita na naman natin ito sa ibang bansa. So, yun ang sabi ng Pangulo, gawin na rin natin yung mga modern facilities sa ibang bansa dito para sa mga kababayan natin. And then yung libreng sakay, ito yung Ingat po. ito yung mga obviously mga malaking bagay po to. Labor Day na sinabi ng Pangulo natin. So we can proceed to the next one. Ay, maraming salamat. Ayan. So, and syempre yung ito yung mga inspection natin. And ang report lang namin dito, ito pong naalala nyong ito na medyo kinagalit natin ng konti. Sarado na po ito, no? This has already been closed. Hindi na po yan nagagamit, hindi na po, pinagbawal na po ng LTFRB yan na gamitin, and to date, it is closed. No? Ito po yung mga notices. As sa kasalukuyan, nag-issue din tayo ng 60-day notice sa lahat ng mga bus company na pagandahin nila at ayusin nila ang mga terminal nila. So, siguro, after 30 days, i-inspectionin natin yan kung talagang ginagawa na nila yan. At they have 30 more days to comply. No? At pag hindi sila nag-comply, sabi po natin sa kanila, pasensyahan po tayo. Baka papasara po natin yung mga terminal na yun. No? At baka may iba pang sanctions na i-impose dun sa mga bus companies na yun. And finally, I think, syempre po yung tulong natin sa, inutos din po ng Pangulong to, no? We had to really make sure na yung mga victims ng Solid North accident, pati na rin yung aksidente sa NAIA get the justice that they deserve. No? Ito yung sinabi ng Pangulo natin, no? After the May 1 incident and after the NAIA incident noong May 4. And ito, nag-file po tayo. 130 million po ang total na damages na final natin on behalf of the victims. And hiwalay pa yung sa NAIA. No? And then I'm sure you all recall also yung incident ng harassment sa airport kay Mami Ruth at kay Kai, no, nung sila papuntang Vietnam. Yan din po, so alam niyo naman po na terminate na po yung mga taong yan, and nagpapasalamat tayo sa ating OTS. Since then there have been very few reports now, or practically no more reports of these incidents happening again, kasi talagang nag-crackdown po si General Ato Bisnar ng OTS to make sure na hindi mauulit yung mga yan. Pero kung meron pa ring mga reports, please po, ipaabot nyo lang po sa amin and we will act on them very swiftly. So, yun po yung mga alinsunod sa utos ng Pangulo, na focus tayo sa mga magigit, pero hindi naman talaga magigit na bagay para sa ating mga kababayan. Ngayon po, sa mga susunod na linggo, susunod na buwan, babalik po kami dito para naman mag-report po, Ma'am Claire, doon naman sa mga maglaking project, yung North-South Commuter Rail, yung subway, yung mga airports natin, at iba't iba pang talagang mga game-changing na proyekto na sinabi ng Pangulo na kailangan nating matapos at talagang mapakinabangan ng ating mga kababayan. Kasama na rin yung Common Station, yung MRT-7, yung mga regional airports natin tulad ng Katiklan, ng Siargao, and others. No? So, separate na lang po tayo doon para makapagbigay po kami ng report sa inyo. So, with that po, maraming salamat, and God bless po. Thank you very much. May tanong po, I'll be more Sec. than happy Vince. to answer questions. MPC, we're ready for your questions. Nel Maribuhok, UNTV. Sir, yung pagtatanggal ng screening devices sa ilang MRT stations, i-apply din po ba ito sa LRT? Abo, ang ginawa lang ho natin, kasi alam niyo naman, no, may mga security concerns yan. No? So, actually, sinimulan natin to
1 month ago pa eh. Nagsimula tayo mag-pilot sa North Avenue tsaka sa Taft. Pero matagal na coordination yon with the Office of Transport Security, with the Coast Guard, with the MRT3, with the PNP. Marami po tayong ginawang preparasyon dyan. Hindi naman basta-basta natin ginawa ito ng mabilisan. Yung K9 sniffing dogs, very important intervention yon. Kaya kung maalala nyo, nag-issue kami ng mga pictures noon na in-inspect ko personally yung K9 Academy sa Clark. Doon po tinetrain ng Coast Guard ang ating mga K9 sniffing dogs. There are almost 700 dogs there who are being trained, no? And yun po, doon po tayo, actually, nakakatuwa po, no? Kasi gumraduate po yung ating mga K9s, yung mga aso po natin, gumraduate sila, I think, 3 weeks ago. And then yung pong mga gumraduate sa training, sila po ang dineploy natin sa MRT. So, MRT3, mag-uumpisa tayo doon, pero nagpapilot na rin tayo sa kasalukuyan sa LRT1, nagpapilot tayo sa Taft Avenue Station ng LRT1, tinitingnan natin yung resulta noon over the next few weeks, and nagpapilot din tayo sa Recto Station sa LRT2. So, Sir, yung mga unnecessary signages, may mga pinatanggal yan. Sir. Yung meron pong nag-viral, no? Ito ay donation nung I think nung dating operator ng MRT3, nag-donate sila ng signages. Napaka-pangit po, napakasama, no? Hindi mo makita, no? Parang tarpaulin na ginawa sa recto lang no? So, unfortunately po, doon nagpapasalamat tayo sa donation, pero kung hindi ito papasa sa standards, kasi may standards naman po talaga. May global standards ang signages sa mga public facilities na kailangang sundin. So pinatanggal po natin yon at papabago natin yan at gagawa po tayo nung tamang standards at tamang signages. No? So yun po ang gagawin natin. Pinatanggal po natin yan the other day sa show. Sir, last na lang. Yung mga aesthetic, yung sa labas ng stasyon, yung mga nasa poste, yung mga advertisement, titingnan din ba? Kasama din po yun sa, yung signages kasi tsaka yung wayfinding, it's really a science. In fact, merong mga specialty groups or consultants that really, that's all they do. No? And the colors, the font, where they are printed, lahat yan pinag-aaralan So yun ang ginagawa natin ngayon. So yung mga yon temporary lang lahat yan. No? And aayusin natin yan kapag natapos na yung designs nung ating gagawa, and yan ay puproduce na at i-apply na yan sa lahat simula sa MRT3. Thank you po. Left Narciso, DZRH. Good morning, Sec. Sir, binanggit niyo po yung timer sa busway. Opo. Isa po sa mga concern ng mga motorista naman yung traffic light doon sa implementation ng NCAP. Possible din daw po ba kaya na malagyan lahat ng traffic light ng countdown timer? Ipaparating ko po sa MMDA. Sila po kasi ang nagmamanage ng ating traffic lights along EDSA. No? So ipaparating ko po yan. I think naparating na sa kanila at ang sabi naman nila, narinig ko sa balita na sinabi nila na papalagyan nila yan, lalo na ngayon, in preparation for the rebuild. No? So I think gagawin nila yan. Very important yon kasi in fact, sa ibang bansa, ano na yan naka-konektado na yan sa CCTV kasi tinitignan na rin nila yung base sa volume, hindi lang yung mano-mano. No? Depende na yan kung gaano kadami yung volume. Lalo na ngayon, may AI na napoprogram na yan ng AI kung gaano katagal ba dapat yung timers. Depende sa volume ng mga sasakyan. I think yun po ang gagawin ng MMDA. Christian Yosores, DZMM. Sir, na-mention niyo po kanina yung MRT Common Station. Di ba recently, binasura na yung, terminate na yung contract. Pero ano po yung sinet nating timeline para makapag-grant ng bagong kontrata at ilang percent pa yung hahabulin para fully matapos siya? Actually, hindi na ganun kalaki. Parang nasa mga between 75 to 80% na yung completion ng Common Station. So, konting-konti na lang. Pero, syempre, hindi matatapos yan kung hindi natin tinerminate yung lumang kontrata, hindi tayo maka-move on. So nagawa na natin yon last week, tinerminate na natin. Ngayon ay mag-move on na tayo. Ang goal natin ay pumasok na ang bagong gagawa this year at ang goal natin ay matapos yan by the beginning of 2027. Yun, mga thereabouts. So mga first or second quarter of 2027 kasi gusto natin yang isabay sa
o-operationalize naman ng MRT-7. So yun ang ideal scenario natin. Na kapag tapos na ang MRT-7 at gumagana na at magagamit na ng mga kababayan natin, tapos na rin ang common station para magagamit na lahat. MRT-7, common station, at co-connect na rin ng LRT-1 at MRT-3 doon. One follow-up lang, sir. And ano pong plano natin doon sa yung previous contractor na kinontract natin at Tenewenit? Anong magiging kakahinatan po nila? Ongoing po yan. No? Alam niyo naman, legal issue na yan. So ayokong pangunahan yung proseso. Pero ang importante sa akin, habang umaandar yung mga prosesong legal na kailangan mangyari between DOTR and the previous contractor is makaka-move on na tayo kasi terminated na yung kontrata. Tristan Nodalo, Newswatch. Hi, Sir. Good morning po. Morning po. Okay. Sir, balikan ko lang yung EDSA rebuild. I'm sure lagi pong natatanong yung paano yung mga affected workers because may mga labor groups na nag-raise po ng concern. Ang sabi nila, parang laging afterthought daw po yung mga workers kasi parang while yung iba nagpo-propose ng flexible working scheme, yung mga ganun, yung may mga trabaho po talaga na on-site such as factory workers na hindi pwedeng mag-work from home. So ano po kaya yung meron bang social preparation sa part ng government to at least help yung mga affected workers once mag-start po yung EDSA rebuild? Apart from yung sa SMC, yung mga ganun, sir. Naman. Tama po yun. Alam mo, ako, I will disagree na afterthought. No? In fact, on the part of DOTR, yung dalawang major interventions na inutos ng Pangulo are for the workers. Kasi ang workers natin, sila din ang mga commuters natin. No? And ang unang-una nating pinropose, yung pagdagdag ng mga bus sa busway. No, malaking bagay po yun. Nagdagdag na po tayo ng 50 bus last month. Magdadagdag pa tayo in the coming weeks ng mahigit 100 pang bus. Yun po para sa workers talaga yan. At yung proposal din po natin na pinipilit natin ngayon na magdagdag ng tren at hopefully makapag-extend pa tayo kahit konti ng hours sa umaga para din po sa workers yan. So, those are very important interventions na tingin ko po malaking bagay po yun. So, in fact, yun po ang inuna natin. No? Hindi pa nga po in-announce ang EDSA rebuild, ay sinisimulan na natin gawin yon. Yung ginagawa natin para maibsan ng pila sa MRT at sa busway, ginagawa din po para sa mga workers din po natin yon. And by the way, for the workers, maganda din po is magkakaroon po kami ng consultation na inorganize ng ni Secretary Benny Laguesma ng Department of Labor. Mamayang hapon po, alas 2. No, we will be working with the workers groups, no, at employers groups mamayang hapon ng alas 2. So yun po, no, yun po ang mga inuna natin talaga para sa mga ating mga trabahante, sa ating mga workers. One follow-up na lang po, sir. Yung apart from your meeting with the workers, is there a plan from the government na mag-organize po ng isang, sabi po kasi nung sentro na labor group din, parang better na may emergency summit kung saan lahat ng stakeholders nandun na, or talaga po ang is separate meetings for all? Idudulog ko po yan sa Department of Labor. No? We will ask them to, I think they will be in the best position to organize something like that. Ivan Mayrina, GMA News. Sec, I remember during your first briefing with us 3 months ago, you talked about low-hanging fruits. 3 months in, what low-hanging fruits have we already picked? And do we have empirical, measurable results in terms, for example, travel time ng daily commuters natin? Opo. Thank you, Ivan. No? Yung low-hanging fruit talagang yun ang talagang finocus namin itong first 3 months. No? While we are also working on the bigger projects, yun talagang finocus namin. And yung mga pinresent natin ngayon, yun ang mga naging resulta na visually nakikita naman natin yung epekto, no? Yung mas maiksing pila sa MRT, yung mas maiksing pila sa airport na ngayon nararamdaman na ng mga kababayan natin. At although wala pa tayong empirical, no? Kailangan ng medyo mahaba-habang pag-aaral niyan in terms of travel time, pero doon pa lang, halimbawa sa pila, no? Dati 1 oras, ngayon 10 minuto. Doon pa lang makikita na natin at nararamdaman na ng mga kababayan natin
At ako mismo naramdaman ko, kasi ako, nung unang nag-MRT ako nung March, sa Taft Station ako sumakay at roughly around 6 a.m. 30 plus minutes akong pumila noon nung sa Taft Pero ngayon, because of the interventions that have been done, nandun ulit ako sa Taft nung chinek ko, nung tinanggal na yung x-ray, dumami yung trend. Ano lang sorry. Mga 5-7 minutes lang ang naging pila ko Nagulat talaga ako kahit ako. No, so that really is a sea change for our people on a daily basis, no? Para sa mga kababayan natin. Pero ang message natin sa mga kababayan natin, ang message ng ating Pangulo is tuloy-tuloy tayo dito, no? Hindi tayo titigil. Hindi tayo makokontento dito sa nakikita nyo ngayon, no? Kung pwede pa nating pabilisin yan, kung pwede pa nating mawala na totally ang pilang yan, yun po ang gagawin natin. Harleen Delgado, ABS-CBN. Hi, Sec. Good morning. Sec, I would just want to get your reaction po sa suggestions ni Architect June Palafox. For one, regarding the alternate routes. He suggested, Sec, to open up roads inside gated communities and even military camps that are parallel to EDSA, and also build pedestrian bicycle bridges parallel to EDSA. He said, Sec, this should have been done before construction starts since hindi raw po enough yung existing alternate routes. Your comment, sir? Opo, I think pinag-aaralan na ng MMDA yan, no? Yung lalo na yung pagbubukas ng mga subdivisions. And I think that's very valid from Architect June, no? That the government should push for that. Kasi ano na yan, no? Kumbaga para sa public good na yan no? And I think our private subdivisions have to understand that, the public good always prevails over private rights, no? So I think MMDA is already looking into that. Any more questions for Sec Vince? If there are none, thank you very much, Sec Maraming salamat Vince Dizon of DOTR. Ako po ibabalik para naman sa mga big ticket projects, and I think that's something to look forward to as well. Thank you very much. Good morning. Maraming salamat, Transportation Secretary Vince Dizon. Bago tayo tumungo sa ating question and answer, balikan natin ang matagumpay na pagkuha at pagbalik sa bansa sa pagganting si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Sa pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kagabi, una niyang nalaman na handa ang Timor-Leste na pabalikin si Teves sa Pilipinas mula kay Prime Minister Guzmao noong Asian Summit. Panoorin po natin ang video na ito. The former Representative Arnie Teves, is now back in the Philippines. I was first informed of this development by Prime Minister Guzmao during the ASEAN meeting that I just returned from in Kuala Lumpur, and that Timor-Leste was ready to send Teves back to the Philippines. So this would not have happened without the assistance of President Horta and Prime Minister Guzmao of Timor-Leste. They have been working very hard to bring this to a conclusion. As we know, the former Congressman Arnie Teves is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Digamo. We would like also to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished, and it is now time for Arnie Teves to face justice. At para po bigyan tayo ng mas detalyadong kwento patungkol po dito, narito po ngayon sa atin harapan si ASEC Erel Kabatbat, nakasama po natin dito sa government team na sumunto po kay dating Congressman Teves. Maraming salamat po, Yusek Claire. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Bilang pagtugon sa utos nating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., maayos, mapayapa, at matagumpay po nating nauwi sa ating bansa ang pugante at dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves kanina pong madaling araw. Pero hayaan niyo po na ako magbigay ng konting kwento lamang po sa ginawa pong pagkuha po sa dating mangbabatas. Alas 10 po ng gabi nung Huwebes ay nagpulong po ang mga miyembro po ng extraction team. Kasama na po rito sina ASEC Eliseo Cruz ng DOJ,
NBI Directors Jaime Santiago at mga kinatawan po ng DOJ, Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation at ang mga magigiting po na piloto at crew ng Philippine Air Force. 10:27 po ng gabi, na-kumpirma po na pwede pong dumaan ang Philippine Air Force 142 na eroplano sa airspace po ng Indonesia. At 11:30 po, kami po ay tumungo papuntang Cebu para daanan ang isa pang key member ng ating extraction team. Dumating po kami ng alas 2:01 ng umaga sa Cebu at 3:14 po ng umaga ay lumipad naman po kami papuntang Davao para sa refueling po kasi po medyo malayo po ang Davao papuntang Timor-Leste. Pero hindi po kami kaagad nakaalis kasi 6:35 po ng AM, doon lang po namin na-receive o natanggap ang clearance na makapwede pong bumaba ang ating eroplano sa Dili, Timor-Leste. Meron na po kasing verbal agreement pero in-insist po ng ating mga piloto na dapat merong talagang nakasulat na clearance para hindi po magkagulo. So, bumiyahe po kami. 12:30 po Manila time. Dumating po kami sa Presidente Nicolau Lobato International Airport sa Dili. 1:11 p.m. po. Formal pong na-turnover sa atin si former Representative Arnie Teves. May initial na pong usapan na pagdating po doon ay ibibigay sa atin kaagad si Representative Teves. Pero may konting changes lamang po. Pero sa kabila po nito, naging maayos po yung turnovers. Nagpirmahan lang po ng ilang dokumento. At nung maayos na po yung dokumento, nilabas po si former Rep Teves na nakaposas po at nakashackled po pati mga paa niya. So pagka-turnover po sa atin, may guhit kasi po doon sa terminal. So paglapas po ng guhit, kinuha po ng ating mga kinatawan at tinanggal po yung posas at pinusasan pa rin ng mga taga NBI. May request po si dating mambabatas Teves na kung pwede daw po ay wag na sana siyang pusasan. Kasi nga po masakit na itong kanyang mga kamay. At sinabi po rin niya na pabiro po na saan naman daw siya pupunta. Hindi naman na daw siya gagawa ng anumang gulo. Pero hindi po ito pinagbigyan kasi nasa protocol pa rin po. So pagpasok po niya sa eroplano, pinaupo siya, ikinuusap po siya ni NBI Director Jaime Santiago. At pagkaripas po ng ilang minuto, ay binasahan siya ng kanyang Miranda rights ng kinatawan naman po ng NBI. So habang binabasa po yung Miranda rights, nakikinig naman po si former Rep Teves. At doon, pagkatapos siyang basahan ng Miranda rights niya, ay binasa naman po ang mga pending na arrest warrants laban sa dating mambabatas. Sa pagkakaalala ko po, parang 10 po yung mga kasong binasa para sa kanya. So, hindi po kami mas nakaalipad din kaagad kasi nagkaroon ng konting problema sa eroplano po natin. Pero dahil mahusay po at magaling naman po ang staff po, ang crew ng Philippine Air Force ay naayos po yun. So, nakaalis po kami 2:42 ng hapon, Manila time, departure from Dili to Davao. Medyo challenging po yung biyahe pabalik kasi paglapas po ng Indonesian airspace, malumana, maayos ang weather, pero pagpasok po ng Pilipinas, malakas po ulan at medyo matagtag po ang biyahe. So kabila po niyan, 7:27 po kagabi, nakalapag po kami sa Davao. Nagkaroon po ng refueling ulit kasi masyadong malayo yung biyahe. Medyo natagalan lang yung pagre-refuel kasi sobrang lakas po ng ulan. So 8:27 nakalis po kami at 11:19 po ng kagabi ay lumapag po kami sa Villamor. Alas 12 po ng hating gabi o 12:03 ay formal pong nadala ang dating mambabatas na si Arnie Teves sa NBI. At ready na po akong sumagot sa inyong mga katanungan. Questions for ASEC Errol Kabatbat. Eden Santos, Net 25. ASEC, good afternoon po. Yung buong proseso po ng pagsundo kay former Congressman Arnie Teves, magkano po yung nagastos ng ating gobyerno dito? Hindi kita masasagot yan, Eden. Siguro
Pwede natin itanong sa DOJ, pero as far as I'm concerned, libre yung maliban sa fuel, yun ang po ang binayaran po natin sa pagsundo po kay dating mambabatas Arnie Teves. Dahil po yung ginamit na eroplano ay sa Philippine Air Force. Yes po, Philippine Air Force 142. Sige po, thank you. Tristan Nodalo, Newswatch. Kaya, Sec. Sir, tanong ko lang, paano po naparating sa Pangulo na nandito na hawak nyo na si Representative Teves, and may marching orders ba siya sa law enforcement agencies nung na-turnover na finally si Teves po? Actually, namomonitor po ng Pangulo ang developments sa pagkuha po kay dating mambabatas Arnie Teves. Siya po ay nakaantabay sa development po. Ang alam po ko po, bago pa lang po kami mag-briefing, bago umalis, ay namomonitor po at napapaalam kay Pangulo ang nangyayari. Maging po yung pagkuha namin o pag-turnover formally ng Timor-Leste Bureau of Immigration sa dating mambabatas ay na ipagbigay alam kaagad sa kanya. Medyo challenging lang po kasi ang connections po sa airport. Hindi po gaya natin na malakas ang signal. Doon po ay medyo challenging po siya. Opo. Tapos nung nakarating na kami rito sa Davao pa lang, ay inabisuhan din kaagad ang ating Pangulo. The moment na nagland po yung eroplano. Ano na lang po, sir? So pagdating niyo po dun sa Timor-Leste, nagkaroon ba ng paliwanagan pa on bakit po nagbago yung position nila on handling Teves? Because before talagang nag-a-avail pa po ng legal rights si Representative Teves. But this time, ba't mabilis bigla yung naging decision? Hindi po ako privy sa naging usapan. Pero maaring nakatulong po ang ginawang pakikipag-ugnayan ng ating Pangulo sa Presidente at Prime Minister ng East Timor. Pero regardless po kung may naging pag-uusap man o paano man siya napabilis, ay ito lang po ay natural flow ng batas. Masasabi po natin na naging matagal, frustrating to some degree, at marami po ang nagagalit, marami pong naiinis. Pero hindi po ito tinantanan ng ating mga kinatawan ng DOJ, ng NBI at ng Bureau of Immigration. Sinasabi nga po natin, naging mabagal ang proseso, pero nung nabigyan po tayo ng pagkakataon para maipatupad ang ating batas, ay ginanap po natin po ito with both hands, and we never let go. Any more questions? Eden Santos. Ewan ko lang, Asik, ano po kung pwede rin kayo sumagot sa tanong ko. Sabi po kasi nung anak ni former Congressman Teves ay kinidnap yung kanyang tatay, yung proseso ng pagdakip sa kanya doon sa Timor-Leste. May kanya-kanya po tayong opinion at nire-respeto po natin ang naging pahayag ng anak ni dating mambabatas Rep Teves na si Axel Teves. Pero ito po kasi ay pagpapatupad po ng ating batas. May mga search warrant, may mga arrest warrants po na inilabas at kailangan po nating ipatupad po iyon. Nanggaling po dito sa Pilipinas ang arrest warrant at kung familiar po kayo sa court proceedings, kung saan galing po ang search warrant, doon din po ibabalik. So, meron daw kasing wala raw kasing yung extradition na binabanggit niya, hindi pwedeng i-extradite. Ayan po ay isang usapin na pwedeng sagutin po ng Department of Foreign Affairs. Pero sa panig po ng extraction team, kami po ay nagpapatupad lamang ng batas. At ginawa lang po namin ang aming tungkulin. All right. Thank you very much, PCO Assistant Secretary Errol Kabatbat. Maraming Yusek salamat, Claire. Malacanang Press Corps, at magandang tanghali. Maraming salamat, Asek Erel. At handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. First question, Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, ipinagpaliban po ng Senado yung presentation ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara sa June 12 imbes na June 2. Napag-usapan po ba sa LEDAC meeting kahapon yung tungkol sa impeachment? Hindi po. Wala pong nabanggit. Okay.
doon na lang po sa binanggit ni Senate President Chis Escudero na yun ay para mas matutukan nila yung mga natitira pang priority legislation. Nagbigay po ba ng commitment ang Kamara at Senado kay Pangulong Marcos na ihahabol yung mga nakabinbin pang priority bills? Yes, opo. Actually, napag-usapan po, may 4 po na priority bills na napag-usapan sa LEDAC at ito po yung National Government Right-Sizing Program. Kasama din po yung amendments to the Right-of-Way Act, amendments to the Cooperative Code at pati po yung proposed National Disease Prevention and Management Authority. Ayon nga po sa report, ito pong National Government Right-Sizing Program, ito po ay aprobado na po sa House of Representatives at maganda po talagang ito ay maipasa. Sa kasalukuyan, ito po ay nakapending po sa Senado. At mas maganda po ito ay magiging maisabatas na po dahil kapag po ito ay naisabatas, mas magiging maganda po ang serbisyo maibibigay sa taong bayan dahil matatanggal na po ang mga redundant, overlapping, unnecessary functions and programs ng ibang mga ahensya at mapapalakas pa ang ibang ahensya na mas kakailanganin pa ng additional na pondo. Yun lang pa po muna ang aking maibibigay na detalye. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Good morning. Sabi po nung lead counsel po ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Kaufman, and I quote, "The real prosecutor in this case is actually in Manila. Sitting in his palace, he's the person who threw President Duterte over here to The Hague." Any comment po from the press, from the palace? Is that you, Attorney Harry Roque, talking? We thought it was Attorney Harry Roque making such comment. Well, anyway, it is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news peddlers. He doesn't know the timeline. He doesn't know the facts of the case. He should be concentrating on his job as a counsel, not in engaging in rumor mongering. Thank you. Harleen Delgado, ABS-CBN. Good afternoon, Yusek. Yusek, we would just like to get a comment sa pinost ni Senator Amy Marcos. It was a photo with Attorney Nicholas Kaufman, and in her caption, she said, allow me to quote her, Yusek, "Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan." Any response po? Masaya po na umaamin po si Senator Amy Marcos sa kanyang mga pagkakamali. Pero nung aking tanungin po ang Pangulo patungkol po dyan, ang kanyang sinabi po ay no comment. Yun lang po. Crizel Insigne, IBC 13. Yusek, makailang beses na po sinabi ng Pangulo niya na ayaw niya sa impeachment. May nagsasabi rin po na parang yung pag-ayaw daw po ng Pangulo sa impeachment ay kahulugan na ayaw niya ng transparency and accountability. Ano po reaction ng Palace po? Opo, maliwanag po ang sinabi ng Pangulo na sa simula po ay ayaw niya talaga po ng impeachment dahil maaaring meron pong ibang mga legal na pamamaraan kung dapat mapanagot ang dapat mapanagot. Pero ngayon po ang Vice Presidente po ay impeach na. Wala na po sa kamay ng Pangulo ito. Yun naman po ay kanyang suggestion lang kung maaari ay ayaw niya ng impeach. Proseso. Tandaan po natin, sana po bago mag-analisa sa bawat sasabihin ng Pangulo, ilahat po ang kanyang mga sinasabi. Hindi lamang po sa sinasabi niyang ayaw niya ng impeachment. Tatandaan po natin, sinabi niya, doon sa press con sa Kuala Lumpur, before the Malacanang press corps sa Kuala Lumpur, sinabi po niyang hindi siya tumatakbo sa laban. At kanina sinabi rin po niya, nung naibalik na po si dating Congressman Arn Teves, sinabi rin po niya na the people is assured that lawlessness will not go unpunished. Sa pagkakataon pong itong impeachment trial, alam po natin that impeachment trial is not the business of the executive. Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol po dyan, pero sinabi po niya na dapat umandar ang proseso, irespeto ang due process. So, ito po ay nasa kamay na ng mga prosecutors, nasa kamay na po ng Senado. Pag sinabi po nating proseso, dapat sundin ang batas.
Ang taong bayan na po ang titingin at maghuhusga sa mga taong nasa loob or maaaring gumalaw para sa impeachment trial. Ang mga prosecutors dapat gampanan ng kanilang trabaho bilang prosecutors. Ang mga senador bilang judges ay dapat ding gampanan ng kanilang trabaho bilang senators, judges. Proseso po ang nais ng Pangulo. Huwag po natin kalimutan yan. At sabi nga po natin, tao na po ang magsasabi. Kung ang mga taong ang mga senador po na siya magsisilbing husgado, judges, hurado, ay gagampanan ang kanilang trabaho nang naaayon sa batas at proseso. Last question, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hey, Yusek. May comment lang po although nag-release na po si Executive Secretary Bersamin ng second wave of mga bagong pangalan and na-retain sa cabinet positions. But for Senator Lacson, sabi niya, the President should do it quickly, yung matapos po yung cabinet performance review because the season for jockeying for position has intensified with the circulation daw po of white papers and floating of names of applicants to fill up the unvacated posts. Uncertainty often leads to inefficiency and divisiveness in the ranks. Comment lang po. Alam po ng Pangulo ang kanyang ginagawa. Alam niya po kung paano mapabilis. At sabi nga rin po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sa trabahong ito dapat mas mabilis. Kung kailangan i-deliver ang tinapay, masarap na tinapay ang dapat na i-deliver. So makakaasa po kayo sa mas mabilis na pag-i-evaluate patungkol po dito sa mga cabinet members at cabinet secretaries and heads of agencies. Thank you, Yusek Claire. At bago po tayo magtapos, meron pa rin tayong good news. Bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na labanan ng fake news at protektahan ang mga Pilipino online, isang breakthrough APP ang na-develop at nagwagi sa kauna-unahang OpenGov Hackathon sa bansa noong May 22. Tinawag itong Tunay, TUNAI, ng developer na si Brar Lim at kanyang team. Gumagamit ng artificial intelligence at naka-embed mismo sa Facebook and ang fact-checking tool na ito. Kaya nitong maispatan ang fake news in real time, ma-verify ang facts at ituro ang mga user sa legitimate news sources. Ayon sa DICT, patunay ang paglikha sa tunay sa talento ng mga Pilipino at kakayahan nating isulong ang katotohanan sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito. Tunghayan natin po ang video. At dito na po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.